Kami na mahal, tayo po'y darako na po sa paginig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamala Panginoon. Tayo po'y lahat ay tumayo po sapagkat tayo po'y darako na po sa paginig ng banal na salita ng ating pinakamamahala pa Hesus Kristo. Ito po'y dadalhin ng ating po beloved ordained preacher, Fred Yasis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, beloved preacher, beloved Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa matamis, banal na Espiritu, yung binuhos sa aming kaligitan. Salamat sa paglagis nyo sa mga paggawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, matugtugan yung nilangisan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak yung matatapat. Sa pag-aaral ng salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala. Sa ganakin ako magawa. Masalam ako sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dahil sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Kasagasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal pa Jesus. Una sa lahat, nais ko pong nabibigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba. Ating mahal na Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we'll always remember, cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Salmeda, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ulit ating mga beloved preachers, co-workers, mga instrumentalists, mga wit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon po. Puri naman ang piyong. Kindly read 2 Corinthians chapter 6, verse 4 up to 10. Amen. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga ikalawang taga-Korinto, Kapitulo 6, may talatang 4 hanggang 10. Dadabuat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagbubuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapainuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran, sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat. Huwaring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad ng nanganghihingalo, at narito kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Huling talata, tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak, tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami, gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Our example and model dito sa gawain natin malapinon, kaya tayo pinagpala. Walang iba kundi ating mahal na Pastor, the prophet of God in the end time. Amen? Ako wala na akong nakikita na katulad na ating mahal na Pastor. For how many decades nakasama namin siya, wala kami nakita na isang tao na tunay na sumunod sa kalooban ng ating malapinon na walang anumang reservasyon. Amen? Kaya dyan sa binasa natin,
Natapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos. Sa maraming pagtitiis. Kung pagtitiis lang ang pag-usapan, minamahal, nadaanan po yan ng ating beloved, dearly beloved parents in the Lord. At sa kahit paano, ang mga tinuruan nila ay nakatikim din ng mga pagtitiis. Amen? Dahil hindi tayo maging authentic na mga ministro o mga ngaral pag hindi tayo dumaan na maraming pagtitiis. Malinaw yan sa banal na kasulatan. One of the reasons why we go through a lot of sufferings is to make us humble. Amen? Para maging mapagpakumbaba tayo. Dahil alam naman natin na bakit ang kaaway ng Diyos ay why Satan was thrown into hell and in the earth because of pride. Dahil sa kanyang pagmamataas, siya po ay itinapon at maraming nadamay, maraming napahamak na buhay. Even the world was affected by the rebellion of Satan. So, ayaw na malapin nun, maulit yan. Ayaw niya na maulit. Kaya, lahat tayo sinusubukan, minamahal. Pinaka-foremost reason is to make us humble before the eyes of God. Amen? Diba? Praise the Lord. Sa maraming pagtitiis, sa mga kipighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, ano ba yan? Sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, hindi man ang mga ngaral ng Diyos sa pangunguna natin ginagalang, mga pastor, hindi man na bilanggo physically, but in this spiritually, minsan nabibilanggo sila, bibilanggo sa mga kapighatian, nabibilanggo ng mga kalungkutan, maraming bagay, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Grabe, kita ko ate mga pastor, pag nanalangin, lalo na pag gawain, pag may krusada, halos hindi na po natutulog. Kaunti lang ang tulog, minsan 30 minutes, isang oras. Ng iyong mga abang lingkod, kahit paano, nahawaan din. Kung ano ang puno, yun din kasi ang bunga. Talapakan natin mga Panginoon. Amen? Pero wala makapantay sa ating mga pastor. Pero yung mga naturuan nila, kahit paano, are following after. Minamahal. Sa pag-ibig na hindi pa kunwari. Matindi. Kasi nakita natin sa ating mga pastor, lalo na ito nalalapit ang church anniversary, minamahal. Inaalala natin how this church was built up by the Lord Himself. By the Lord Himself. And may ginamit na tao. Walang iba ang ating mga pastor. Evangelist Wildes Almeida. Amen? Napatunayan ko personally ang ating mga pastor. No doubt, totoong man of God. Walang alinlangan. His authority, His anointing, His power, nandyan lahat nasa Kanya. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, hanggat nandito ating mga pastor, walang pwedeng magbagsak sa iglesia ng ating malapay. Hallelujah! Everybody praise the Lord! No antichrist, no superpower, no weapon can destroy, can intimidate the church of Jesus Christ. Because we are the church of the living God. Walang pwede magtagumpay. Lahat na masama, hindi kaya ang tunay na iglesia ng ating malapit. Pinagpala kayo dahil nandito ka na. Ngunit, paghandaan mo ang labanan.
mayroong battle palagi ang iglesia ng Diyos. Because we are the soldiers of Jesus Christ. Sundalo, dapat laging alerto, minamahal, dahil ang kalaban umatake. Pero tandaan natin, ang ating sandata, hindi nakamamatay. Ang ating sandata, hindi baril, hindi armalite. Ang ating sandata, righteousness, katuwiran, pananampalataya. Hindi para bumuksa, kundi para magbuhay ng tao. Para sila magmamana ng buhay na wala hanggan. Wala tayong pag-ibig, we are nothing. Pag po natin kalimutan yan, wala tayong pag-ibig, bali wala tayo. Kaya lagi natin tatandaan, anong sabi man na pastor? Sabi ng banal na kasulatan, love is the greatest gift of all. Pero we have to understand the two faces of love. Love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Yan pang pag-ibig, sumasawata. Amen? Sumasawata sa gawa ng kadiliman. Yan pang pag-ibig. So, yan na, pag-ibig na hindi pakunwari. Sa salita ng katotohanan, sa pariyan ng Diyos, sa magitan ng mga sandata ng katuwiran, sa kanan at sa kaliwa. Ano ba sabi niya sa English? Verse 7. We faithfully preach the truth. God's power is working in us. Sumasama ba sa atin ang kaparihan ng Diyos, minamahal? No doubt, sumasama. Sa pangunguna naman ng God, kasama natin ang power ng Diyos na buhay. Amen? Sa Biblia, si Haring David, before he became a king, nakapatay sa higante. Amen ba, minamahal? David killed Goliath. Basahin mo ang kanyang, nung siya naging hari na, yung mga tauhan niya, nakakapatay din ng higante. Di ba? Si Saul sa Biblia, si King Saul, walang napatay na higante. Kaya mga tao niya, wala rin napatay na higante. Kaya dito, ang ating mga pastor, sinamahan ang lubusan. Kaya yung mga kaniyang mga tinuruan ay sinamahan din ng Diyos. Hello, sir, praise the Lord! Kaya pinagpala talaga tayo. Pinagpala tayo lahat. Inamahal. Kaya sabi dyan, we use the weapons of righteousness in the right hand. Weapon of righteousness. Sa magitan ng 7 muna. Sandata ng katuwiran. 7. Sandata ng katuwiran. We use the weapons of righteousness in the right hand. Sa kanan. Ibig sabihin sa kanan, that is for attack. Verse 7, sa Tagalog. Verse 7. Pakibilis. Righteous in the right hand. Sa kanan, that is for attack. Pag sinabing kanan, that is for attack. Sa kanan at sa kaliwa. Pag sa kaliwa, ibig sabihin niyan, that is for defense. Para i-depensa. So, ang pakikipaglaban natin, hindi sa tao, pero you have to attack. Hindi ka lang pwede puro depensa. Sa digmaan, minamahal, mayroong time na atake ka, mayroong time na you have to defend. Amen? Kaya yun ibig sabihin dyan, sa magitan ng mga sandata ng katuwiran sa kanan at sa kaliwa. O, katuwiran, sandata ng katuwiran sa kanan. That is for attack. Pag puro ka lang depensa, isang araw tatamaan ka. Kailangan, you have to attack. Praise the Lord. Ganun ulit sa atin naman, sandata ng katuwiran. Ang ating kalaban, hindi nakikita. Tao, you have to attack. Anong sandata mo? Salita ng Diyos. Praise the Lord. Salita ng Diyos, depends. Kailangan mo magdepensa. Kasi maraming estratehiya ang kaaway to destroy the preacher, to destroy the Christians. Marami siyang strategy para
sirain tayo. Lamhan. Hindi lang ang mga nangangaral, kundi bawat Kristiyano, maraming sandata ang ginagawang kaaway para sirain tayo. Kaya you must know how to attack and how to defend. Amen? Kaya, pinapangaral sa salita ng Diyos to attack and to defend. Minsan kailangan depensahan mo para hindi masira ang panampalataya ng mga anak ng Diyos. Amen? Verse 8. Ano sabi yan sa 8? Sa magitan ng karangalan at ng kasiraang puri. Yan, ang mga mangangaral sa pangunahan natin mga pastor. Minsan may kasiraan puri, minsan naman may karangalan. Amen ba? Mahal? Kahit ating manapin Jesus nangangaral maraming nagsisira, pero marami rin nagpupuri. Parehong-pareho dito sa mga tunay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Lalo natin mga pastor. Mayroon nagsisira, pero mas marami ang nagpupuri. Bakit? Kasama ang Diyos na buhay. Sino yung mga nagsisira? Iyon yung mga hindi naintindihan ang salita ng Diyos. Pero sa mga nagbibigay karangalan, nagpapasalamat sila dahil mayroong tao na ginamit ang Diyos para ipangaral ang katotohanan na walang takot, katulad ng mga pastor. Kahit saan ipapangaral, no compromising. Bakit? Hindi taong nag-utos, kundi Diyos na buhay. Amen? Sa magitan ng masamang ulat at ang mabuting ulat. Ano sa English yan? Basahin ko lang dito sa English. We serve God whether people honor us or despise us. Sabi ni Pablo, naglilingkod kami sa Diyos kahit ang tao man kami pinaparangalan o kami ay sinisira. Yan ang sinabi niya. Naglilingkod kami. May naninira man o may nagpupuri, pareho lang, sabi ni Pablo. Amen? Whether they slander us or praise us, kami man ay nililibak nila o pinupuri kami. Sabi ni Pablo, hindi kami tumitigil, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang ating mahal na Kristo mismo ay nilibak din. Kaya, expectation ng mga nangangaral, kahit na ordinary Christian, nililibak din. Bakit? Ano ang layunin ng kaaway? Para ma-discourage ka. Pero hindi ka magtatagumpay ang kaaway. Hindi ka magtagumpay because our weapon is mighty. The word of God is mighty. Our weapon is not carnal but mighty through God to the pulling down of His strongholds. Ang sandata natin, higit pa sa sandata ng mga superpower nations, higit pa sa mga atomic weapons, higit pa sa mga nuclear weapon, our weapon is mighty. Hallelujah! Spiritual ang ating sandata, kapangyarihan ng Diyos na buhay, pananampalataya at panalangin. Yan ang ating sandata. Gaya ng mga mangdaraya, gayon may mga mapagtapat. Kadalasan kasi kahit mga prophet sa Biblia, minsan napapagkamalang mandaraya, pero mga prophet yun Kaya hindi tayo magtataka. Ang mga mangaral ng Diyos sa pangunahan natin mga pastor dito sa katotohanan, minsan napapagkamalang mandaraya, minsan napapagkamalang hindi tapat, pero in reality, tunay na mga matatapat. Hallelujah! Because Satan is the father of lies. Satanas puro pagsisinungaling. Kahit ang lahat ginawa mo, marami pa rin lulusot na balita na hindi ka tapat. Pero katotohanan, tapat. Dahil ang tumawag sa atin ay Diyos na tapat. Hallelujah! Verse 9, ano sabi dyan? Waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti. Tulad sa mga naghihingalo at narito kami ay mga nagabubuhay. Sabi nga natin, mga pastor, pag may krusada na, pag sinabi na mahal ang Panginoon, anak, magkrusada ka. Sabi na pastor, kinakabahan na raw siya.
Ano ibig sabihin niyan? You have to pray and fast. Kailangan mo na mag-ayuno at manalangin, araw at gabi. 40 days, 80 days, 90 days. Para maghingalo ka, mag-fasting ka ng 40 days and 40 nights. It is between life and death. At mga pastor, wala makapantay sa pag-ayuno, nakaabot ng 90 days. Kami na kinahabagan, tinuruan mga pastor, kahit paano naka-40 days din kami. Hindi ko sinasabi yan para magyabang. Tinuruan lang kami natin mga pastor. Pero wala makapantay sa pag-ayuno natin mga pastor. We experience fasting 40 days and 40 nights. Naranasan natin yan. It is between life and death. Kaya sinabi mga pastor na it is between life and death of fasting, umiyak ako dahil naranasan natin eh. 40 days hindi ka kakain. Halos di ka na makatulog. Sumusuka ka ng magdamag. Pag umabot ka ng mga 15 days, 20 days, grabe ng suka. Nilalabas mo na yung mga, parang mga lason sa katawan. It's between life and death. Kung di totoo ang Diyos dito, baka wala na tayo. Pero salamat, totoo ang Diyos na nandito sa gawain ng ating malapay. Tulad sa mga naghingalo at narito kami nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Sabi nga ni Pablo, I die daily. Sabi ni Pablo, I die daily. Mababasa sa mga sulatan, ako'y namamatay araw-araw. Ano ibig sabihin? Hindi ko maintindihan yan nung bata pa ako. Pero nung in-interpret ang mga pastor, doon ko naintindihan. Ibig sabihin, I die daily sa mga pag-alala, sa mga prayer, sa panalangin, araw at gabi. Hindi po puyat. Yun pala, ibig sabihin, I die daily. Kailangan gawin yan para ang anak ng Diyos sa pangunang mga pastor. Kailangan gawin ng mga pastor yan para ang anak ng Diyos ay matibay sa kanilang paglilingkod. Amen? Parang sundalo yan eh. Parang regiment yan. Parang batalyon. Pag walang general, wala. Walang mangunguna doon sa mga sundalo. Ganun sa espiritual. Kung walang nangunguna na matapang, walang nangunguna na sakripisyo, matatalo ang anak ng Diyos. Malinaw sa banal na sulatan. Kaya pinagpala ka, mayroong totoong man of God dito, ang ating mga pastor. Hallelujah! Amen? Si Moses, nung iniwanan yung bayan ng Israel, iniwanan ng 40 days kasi napunta sa Mount Sinai para mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Pagbalik niya, yung mga Israelita sumasamba na sa mga Diyos-Diyusan. Iniwanan na ng 40 days and 40 nights. Kaya mahalin natin ang nangunguna sa atin, ang ating mga pastor. Mahalin natin. Ibigay natin ang tamang paggalang. Bakit? Ginamit sila ng Diyos. Sa Moses sa Biblia, pag walang manguna ang mga anak ng Diyos, ginagapi ng kaaway. Kaya pinagpala tayo hanggang sa huli, kasama natin ang Diyos, kasama ang man of God. Hallelujah! Amen! Verse 10, ano sabi niya? Tulad sa mga nangalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpayaman sa marami. Basahin ko lang sa English ko dito, ha. Our hearts are ache, but we always have joy. As poor, but we give spiritual riches. Tulad daw sa mga dukha, ngunit nagbibigay ng kayamanan. Ibig sabihin kayamanan, tinutukoy, nagpapayaman, spiritual na kayamanan. Maraming yumaman sa spiritual. Bakit? May nangaral ng totoo ng salita ng Diyos. Pinangaral, hindi tinago ang katotohanan.
masakit o hindi, sinasabi para ang tao ay pagpapalain, lumago at matuto at maligtas at magmana ng buhay na wala hanggan. Yan po ang ginawa natin mga pastor. At yun ang tinuturo din sa amin noong araw pa. Huwag kayong maging partial sa sino man. Sinasabi sa amin sa meeting. Huwag kayong maging partial. Huwag kayong kakampi sa kanino man. Do not accept persons. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, sabihin mo. Kahit sino yan, sabihin mo. Dahil yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. No favoritism. Lagi sinasabi natin mga pastor. Kaya natin mga pastor, pinagpala. Kahit colonel, kahit general, pag mali, sasabihin talaga. Kaya natin mga pastor, pinagkatiwalaan ng Diyos ng tunay. Bakit? No partiality. Ganyan dito, minamahal. Pag mali ka, sasawatin ka. Pag matuwid ka, pupurihin ka. Bakit? Yun sa Biblia, ang ating mahal na Panginoon. Ganon. Tinuturo niya, He does not respect persons. Kahit sino yan, sasabihin mo ang katotohanan. Dahil yan ang utos ng Diyos na buhay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Yan ibig sabihin, tulad sa mga duka, gayon may nangagpapayaman sa marami. Ibig sabihin, tinutukoy papayaman, nagbibigay ng kayamanang espiritual. Yung narinig mo ng mga patotoo, narinig mo ng Word of God, na-enlighten, nabuksan ang isip mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tawag dyan, spiritual na kayamanan. Dito, hindi lamang spiritual na kayamanan, pati material, maraming pinagpala dito. Amen? Ang daming nahikaos dito nung araw, na kapatiran. Pero ngayon, nakita mo, pinagpala na sila. Nagbibilang ng mga bahay, nagbibilang ng mga property. Dati, walang-wala. Hindi lamang spiritual, pati material, pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Can I read? 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 up to 6. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, kabanatang 5, talata 1 hanggang 6. Datapwa tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi makatatanan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at ang mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayo mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo magpuyat at magpigil. Sasayin natin yan sa 1. Ano sabi yan? Tatapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi niyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Ang tinutukoy ang kapanahunan ng pagbabalik ng mga Panginoon. Kapanahunan ng pagdagit ng mga banal. Yan po tinutukoy dyan. Ang sabi nga sa English, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Walang iba tinutukoy dyan, the rapture and the second coming of Lord Jesus Christ. Sabi ni Pablo, hindi ko na kailangan isulat sa inyong kapanahon dahil anak kayo ng liwanag, alam nyo yan. Amen? Amen? Hallelujah! Sapagkat kayo rin ang mga lubos na, nangakakaalam. Kayo man ang nangaral na hindi raw malalaman ang pagbabalik malapit noon, hindi yan mangangaral ng kaliwanagan. Dahil ang mangangaral ng kaliwanagan o ang anak ng Diyos sa liwanag, malalaman. Amen? Yung malakad ka na matuwid at sinuko mo lahat sa buhay mo, ipapahayag ng Diyos sa'yo. Malinaw yan sa masulatan.
na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ayan. Sapagkat, pakibalik yun, ulitin natin yun. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Sige, tuloy. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Nakakatakot minsan pakinggan sinabi, okay na. Mukhang nawawala na, nagsasubside na yung mga virus ngayon. It's good. Sana nga, mawala na lahat yan. Amen? Pero ano sa Biblia? Pag sinabi raw katiwasayan, kung magkagayoy, darating ang biglang pagkawasak. Minsan, yung katiwasayan, may biglang kapalit yan na pagkawasak, sudden destruction. Pero in our time, nagaganap yan, minamahal. Pero ang prayer natin, sa po natin mga pastor, sana lubusan ng mawala yung pandemic sa mundo ngayon. Pero hindi tayo maging confident. Kailangan lagi tayo on guard. Lagi tayong alert. Amen? Kasi sa Biblia, when they say peace and safety, then sudden destruction. Pag sinabi raw kapayapaan at safety, sudden destruction will follow. Kaya, lagi tayo nakabantay. Pinamahal. Ano sabi dyan? Nagaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at sila ay hindi yung mga tatanan sa anumang paraan. Tingnan mo? Well, sa biglang pagkawasak, marami hindi makakaligtas. Pero sa iglesia ng Diyos, pag tunay kang sumusunod, hindi ka nagko-compromise. Kahit na mawalan ka pa ng trabaho, basta Diyos ang susundin mo. Hindi ka pa kasama sa mapapahamak, kasama ka sa dadagitin ng mga banal. Amen? Very clear in the Word of God. Mamaya mababasa natin. If you are not a compromiser, kahit ano mangyari, hindi ka mapapahamak. Malinaw yan sa banal na kasulat. Ngunit kayo mga batid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayo gaya ng magnanakaw. Tignan mo? Ang pagbalik pala naman na Pinoon, ang rapture ay katulad ng magnanakaw. Ibig sabihin, darating siya ng palihim, patago. Lihim siyang darating. Pero sa mga nasa liwanag, sino ba nasa liwanag? Ang mga tunay na naglilingkod sa mga Pinoon. Kayo, tayo. Tayo yung nasa liwanag. Sabi ng Biblia, hindi siya darating na katulad ng magnanakaw. Bago natin ituloy yan, dagdagan muna natin dito sa Revelation, Apocalypse 3. Revelation chapter 3, verse 3. Mamaya itutuloy natin yan. Pakibasa muna yon. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo po 3, ang talata po ay 3, minamahal na sulat ng ganito. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Tignan mo? Alina, di ba? Alalahanin mo nga kung paano ang iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo at magsisi ka. Mahalaga yung pagsisisi. Diba kasi, kahit nakatanggap na, ayaw pa rin magsisi. Nakatanggap na, ha? Nakatanggap na ng masama sa kanyang katawan, ayaw magsisi. Kailangan pagsisihan mo. Habang may buhay ang Kristiyano, hindi ka husgahan. You have a chance to be saved. Malinaw yan sa mga sulatan. Ayan, alalahanin mo kung paano ang iyong tinanggap at narinig, at ito pa rin mo. At magsisi ka. Minsan kasi ang pagsunod natin sa mahal na Panginoon, yung iba minsan nakakalabag. Iba nagko-compromise. Pero dapat magsisi ka. Huwag mo lang ulitin, magsisi ka. Hallelujah! Amen? Iba siya takot eh. Takot magutom. Takot sa kinabukasan. Baka wala na akong kinabukasan. Baka wala na akong pagkain. Pagkain lang!
Ano sabi Biblia? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds of the mouth of God. Tatanggap ka ng masama sa katawan mo dahil sa pagkain. Yan sinasabi ni Pablo. Ang Diyos nila ang kanilang tiyan. Masakit pakinggan. Pero sabi na si Pablo sa Biblia, mayroon daw mga Kristiyano, ang Diyos ay tiyan. Takot magutom. Takot sa kinabukasan. Ano sa Biblia? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Every word. Bakit? Bawat salita ng Diyos ay may kasamang pangako. Pag sinabi ng Panginoon, hindi kita iwanan, hindi kita babayaan. Ako ang may bibigay ng kailangan mo. Totoo yan! Amen? Di ba sa Biblia, si Prophet Elijah, nung nagutom, dahil ayaw na sumunod sa sistema ng hari ng Israel na liko ayaw na sumunod. Inuupos niya. Kaya inuusig sa ngayon. Hinahunting siya para patayin. Ganyan sa Biblia. Pag totoo ka ng lilingkod sa mga Panginoon, yung mga makasanlibutan na tao, iupos ka, kukontrahin ka, hahantingin ka. Pero, hindi nila kaya dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay papariyan akong gaya ng magnanakaw. O yan. Sa mga hindi nagpupuyat, ibig sabihin, sa mga hindi nagbabantay, papariyan mga Pinon, na gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, lihim sa darating. Hindi mo alam. Pero pag nagpupuyat ka, ibig sabihin, nagbabantay ka, alerto ka palagi, lagi ka nananalangin, hindi mo pinapansin yung mga masama. Iba kasi, pag nakarinig ng chismis, yung mas papaniwalaan yung chismis kaysa sa katotohanan. Mayroon mga ganyan sa mundo kasi, mas madali paniwalaan ng tao yung kasinungalingan kaysa katotohanan. Malinaw sa Biblia. Mas madali paniwalaan yung mali sa katotohanan. Bakit? Kinokontrol ng mundo ng masama. Pero sa mga nasa liwanag, i-guide ka ng Diyos. You can discern what is right and what is wrong. Amen? Dahil may spiritual ka ng Diyos. Lagi ka nagpupuyat, lagi ka nagpupuri, lagi ka nagbabantay. Hindi ka madadaya ng kaaway. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay papariyan ako gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon na paririyan ako sa iyo. Kailangan natin magpuyat. Kailangan natin ang pagpupuyat kasi malawak yan. Ibig sabihin ng pagpupuyat, pagbabantay, lagi ka nananalangin, yan ibig sabihin. Pag hindi mo natin ginagawa yan, babalik ang ating mga Panginoon, hindi mo malalaman. Kaya nga, dapat mga Kristiyano, nandito palagi sa gawain. Amen? Nandito ka palagi. May hadlang, walang hadlang, nandito ka. Maligaya ka, malungkot ka, dito ka. Dahil ang paglilingkod sa mga Panginoon, hindi sa naramdaman, kundi sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya ituloy natin. Anong sabi dyan sa verse kanina, yung binasa natin? Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 5. Sa 5. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Anak ng araw daw tayo. Ibig sabihin anak ng kaliwanagan. Hindi po yung anak ng araw yung tao na maputi ang buhok, maputi ang mata, maputi ang kilay. Hindi po yan yung anak ng araw. Hindi yun tinutukoy. Baka mapagkamalan tayo anak ng araw. Nakakita na ba kayong anak ng araw? Puti lahat, pati buhok puti. Kahit bata pa. Hindi yun ang tinutukoy tayo. Ibig sabihin, anak ng araw. Ibig sabihin, nasa araw tayo, nasa liwanag tayo. Wala tayo sa kadiliman. Amen? Tayo hindi ng gabi. Ni ng kadiliman. Hindi tayo sa gabi. Hindi tayo sa kadiliman. 6. Ano sabi dyan? Huwag nga tayong mga tulog. Ayan. Huwag na tayo matulog. Iba kasi,
Tulog ng tulog eh. Panahon ng pagpupuri, tulog. Pero panahon ng pagkain, gising. Naku po, baliktad. Dapat panahon ng pagtulog, panahon ng pagkain, tulog ka. Makakatipid ka. Panahon ng pagpupuri, panalangin, gising ka. Hallelujah! Amen! Naranasan namin nung araw yan. Para kami hindi makaramdam ng gutom, tinutulugan na lang namin. Walang pagkain sa pastoral eh. Araw-araw eh. Way back 1983, 84, 85, 86. Naku po. Wala talagang pagkain. Kaya pag ang ginagawa namin, inom kami ng tubig na may asukal na pula, tulog ulit kami. Pero ang himala talaga, pag panahon ng puri, ang lakas namin. Pag panahon ng prayer, napakalakas. Ang mga pastor, kasama namin ang pupuri doon. Like Mama Dear. Grabe, napakasaya. Pag yung punong-puno ka pala ng banal na espiritu, hindi mo maramdaman yung gutom. Amen? Diba sa praise the Lord? Kaya sabi dyan, huwag nga tayong mga tulog. Huwag daw tayo matulog. Hindi naman literal yan. Mahirap naman hindi ka rin matulog. Dahil nakadesenyo ang buhay natin na kailangan may tulog din tayo. May time ng paggising, may time ng pagtulog. Meron kasi iba, time ng pagtulog, gising. Bakit gising? Sa panahon natin. Iba, panahon ng tulog, gising. Bakit? Nag-iibbe, kaya gising. Ilagay natin sa tama. Iba, madaling araw, nagising pa. Nag-YouTube, nag-games, nag-TikTok. Daya, nag-away yan. Paano na pagtulog? Matulog ka para pag humaga, malakas ang katawan mo para magpuri sa Diyos na buhay. Ganun yan. Ibig sabihin, huwag na tayo mga tulog. Huwag tayo mga tulog sa espiritual. Yun ang meaning. Huwag ka manlupay-pay. Yun ang meaning. Lagi kang mainit sa Diyos. Yan, ibig sabihin na, huwag tayo mga tulog. Kasi, pag nananamig ka sa paningin ng Diyos, tulog ka sa espiritual. Hindi ka handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya tulog ka. Ang isang tao pag tulog, pag may dumating na sakuna o may darating na hindi maganda mayari, hindi niya alam. Kasi tulog siya. Sa spiritual, ganun din. Pag nananamig ka, hindi ka handa ano mangyari sa mundo na ito. Pero pag mainit ka, matuwid ka, banal ka, ano mangyari, handa ka, hindi ka mapapahamak. Hallelujah! Amen? Kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Ayan, importante pala yung pagpipigil. Kailan marunong tayo magpigil? Amen ba, mahal? Pigil dito, pigil doon. Kailan marunong ka magpigil? Kahit na natutukso ka na, alalahanin mo na may Diyos na nakatingin. Di ba? Minsan iba, masarap gumawa ng kasalanan, pero alalahan mo yung bayad ng kasalanan. Yun ang masakit. Di ba? Pag ulit-ulit mong ginagawang kasalanan, masakit ang bayad yan. Habang buhay mo yan, babayaran. Yan ang isipin mo. Bago ka gumawa ng kasalanan, isipin mo na yung bayad. May kasalanan kasi sa Biblia na ikaw mamatay, mayroon namang hindi. Alam naman natin ano yung sin unto death and sin not unto death. Alam natin yan. Verse 7, ano sabi dyan? Tuloy, 7. For they that, sabagat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi. At ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Ay, binanggit naman yung mga naglalasing. So, lagi nilutulit natin sa pangangaral na yung mga naglalasing, hindi lang ibig sabihin pag naglalasing, yung naglalasing ka sa alak. Hindi lang po ibig sabihin. Sa Biblia, nakakalimutan ko lang basahin ibang talata dyan nakasama. Pag sinabing paglalasing o drunkenness sa Biblia, hindi lamang alak at tinutukoy. Sa Biblia, pag sinabing drunkenness sa paglalasing, lahat ng bagay na ginagawa ng tao na sobra. Lahat ng sobra na ginagawa mo, sa Biblia ang tawag dyan, paglalasing. Di ba? Sobrang kagalak, sobrang kain. Paglalasing din yun. Di ba? Pagising, kain. Bago
Mas mahaba pa yung time ng kain kaysa panalangin. Ang tawag dyan, paglalasing. Lahat ng sobra. Lahat ng sobra. Kasi lahat ng sobra, nakakasama. Amen? Praise the Lord. Pero sobrang panalangin, hindi nakakasama yan. Lalo kang mapapalapit sa harapan ng ating malapay. Ano pa? 8. Tatapat palibhasa yung mga anak, tayo lang araw, mangagpigil tayo at isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. Ayan, minamahal. Tayo na sa liwanag, mangagpigil tayo. So, napakalawak ng pagpipigil. Diba? Pati bibig natin, pigilan natin. Amen ba? Minamahal? Isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. Hindi nawawala yung pag-ibig. Hindi nawawala. Pag wala tayong pag-ibig, malaking kulang sa buhay natin. Kulang ang paglago natin. Amen? Kailangan may pag-ibig talaga tayo. At ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Turbante raw, pag-asa ng kaligtasan. Dapat laging nakasuot yung turbante natin. Turbante. Ano sabi niya sa English? Sa 8, sabi niya, but let us who are of the day discover putting on the breastplate of faith and love and put on helmet, the hope of salvation. Helmet daw. Ilagay daw ang helmet, yung turbante ng kaligtasan. Saan ba ginagamit ang helmet? Para protektahan yung ulo natin. Kasi yung ulo natin, nandoon yung ating mind. Dapat protektado ang isip natin. Protektado. Huwag padadaya ang isip natin. Kristiyano ka na, tagalangit ka na, ligtas ka na. Dapat lagi yan nasa isip natin. Amen? Lagi na sa isip na, tagalangit na ako, hindi ako tagalupa. Kaya di ko dapat mahalin ang lupa. Bakit hindi mo dapat mahalin ito? Bakit? Ano ba itong mundo na ito? Ano ba ito? Bakit hindi mo dapat ibigin ito? Bago natin ituloy yan mamaya. The book of Galatians chapter 1 verse 4. Ano ba itong mundo na ito? Bakit hindi pinapaibig sa atin ang mundo? Marami kasing tao iniibig ang mundo eh. Iniibig ang mundo. Pero ano sabi ng Biblia? Ano ba itong mundo? Kaya sabi ng mga Pinon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Niyang mga bagay dito. Pakibasa. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 1, ang talata ay 4. Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ayan, no? at Ama. Upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Masama, minamahal. Amen? Kaya ang sabi ng mga Pinon, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Niya mga bagay na sa sanlibutan. Bakit? Masama. Hallelujah. Lahat ng illegal nandito. Lahat ng kasalanan dito. Pag Kristiyano ka, lumayo ka sa mga bawal sa kalooban ng Diyos. Lumayo ka. Humiwalay ka. Di bali na simple lang ang buhay mo. Basta matuwid na kasunod ka sa kalooban ng ating malapit. Ano sabi ng Biblia? What shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Kahit ang mundo law, lahat ng kayamanan sa mundo mapunta sa iyo, pero mapahamak ang kaluluwa mo, bali wala. Di ba? Pinagpala nga yung patutukan ng ating kapatiran, beloved Brother Amancio Amper, kayang pamilya, pinagpala. Tinanggal sa trabaho dahil ayaw magpasaksak. Yan ang may paninindigan. Amen? Trabaho lang yan. Kaya yan, ibigay ng Diyos. Kaya ka supplyan ng Diyos. God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ganyan sa Biblia. Ganyan sa Biblia ang mga naglilingkod ng totoo. Parang naaapi sila, parang nalulugi sila. Pero di bali na, basta pupunta ka sa pili ng Diyos na buhay.
Di ba nila pa? Sinabi ni Pablo, lugi ako lahat. I consider myself as neglected of everything in the world. Sabi niya, parang lugi raw ako kay Kristo. Parang lugi lang, pero sa katotohanan, ikaw ang tunay na nagtagumpay. Bakit? Lahat ng mga bagay sa mundo ay pansamantala. Wala ang magtatagal dito. Lahat dito pansamantala. Sa Biblia, ininula na, pinahayag na kay John. Lahat ng mayayaman pagdating ng araw, pati mga kayamanan nila, itatapon nila, mga ginto na itatapon, wala nang pakinabang. Diba? Kaya huwag mo talaga ibigin ng mga bagay na material. Basta kalooban ng Diyos, mas mahalaga sa iyo, higit sa mga bagay na material. Ganyan sa Biblia. Bakit? Para may ligtas dito, tayo'y may ligtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Masamang sanlibutan. Masama. Kaya, huwag talaga tayo dito. Ililigtas tayo rito. Aalisin tayo rito. Pero habang nandito ka, huwag mo kang makisama sa masama dito. Humiwalay ka. Amen? Ano pa dyan? Galatia. Balik natin doon sa Galatia kanina. O, Thessalonica. Unang Thessalonica 5. Saan na ba tayo kanina? Verse 8 na tayo. O verse 9. Ano sabi niya? For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Papakiyan na yun sa Galatia. Unang Thessalonica 5. Hindi tayo itinilagan ng Diyos sa puot, kundi para magtamo ng kaligtasan sa magitan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo itinalaga sa galit. Kaya huwag kayo matakot, pinamahal. Magkagulaw na ng mundo, magkaroon man dito ng digmaan, lahat ng tao maging sumbi man dito, huwag ka matakot. Dahil bago mangyari yan, dalagitin ang mga banal. Hallelujah! Amen? Dahil hindi tayo itinalaga sa puot. Okay, bilis. Sa Tagalog. Kaya malinaw yan, sapagkat sa 9, verse 9. Dapat mabilis yung natin dyan. Yung ating mga talata dyan. Dapat tumahawak dyan. Mabilis manalangin para mabilis din ang paglabas dyan ng mga talata. Amen ba? Minamahal? Boy Scout tayo, Boy Scout. Laging handa. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Ay, tinan mo? Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit. Ano ibig sabihin, galit? Yung galit ng Diyos sa huling panahon. Galit na Satanas. Dalawa kasi sa Biblia, ang galit dalawa. Galit ng Diyos at galit ni Satanas. Pero pag matuwid ka, nakasama ka sa rapture, ligtas ka sa galit ni Satanas at sa galit ng Diyos. Anong galit ni Satanas? Lahat ng tao ay tatatakan ng marka niya. That is the wrath. That is the wrath of Satan. Everyone will be forced to receive the mark. Yan ang galit ni Satanas. Hindi ka lang makakabili. Hindi ka lang makapagnegosyo. Hindi ka lang makatravel. Mga galit ni Satanas yan. Tatakutin ka na. Pagdating ng araw, pupugutan na yung mga ayaw tumanggap ng tatak. Ang tawag dyan, galit ni Satanas. Dalawang galit yan. At galit ng Diyos. Galit ng Diyos. Bakit hindi ka naglingkod? Samantala, ipinangaral ang katotohanan. Bakit hindi ka tumalima? Hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Lahat ay sinabi, pinangaral ng totoong mensahero, ating mga pastor. Pinangaral lahat na magpakabanal, maging matuwid. Huwag kang tumanggap ng tatak ng hayop. Pero hindi tayo itinalaga dyan. Pag nakasama ka dyan, that is your fault. Kasalanan mo yan. Hindi mo pinanindigan ang katotohanan. Sa Biblia, ang mga prophet, kahit patayin, kahit pugutan ang ulo, baliwala. Si John the Baptist pinugutan, baliwala. Bakit? Hindi pinagpalit
ang buhay na walang hanggan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil lahat yan ang pinakamahalaga. Huwag natin pagpalit sa mga bagay sa mundo na ito ang kaligtasan natin. Di bali na dumaan ka ng pagsubok dahil lahat ng tao sa mundo sa huling araw susubukin. Mamaya, basahin natin sa huling talata. Lahat susubukin. Kay sino o hindi susubukin. Sino ang susunod sa Kanya? Sino ang tatanggi sa gawa ng Antikristo? At sino ang susunod sa kalooban ng Diyos? Sabi diyan, hindi tayo tinalaga sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw yan. Verse 17, italo natin. Verse 1 Tesalonica 5:9. Pakibilis, Brother Mark. Asahin ko muna sa English habang tumatagal yung paghahanap. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. 17 muna. 17. 19 na yan eh. Pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Manalangin ng walang patid. Kahit nagluluto ka, kahit nagdadrive ka, lagi kang umaawit, ang isip mo nandoon sa mahal na Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Laging iniisip mo ang salita ng Diyos. Yan ang pray without ceasing. Baka naman pag-uwi nyo, nakaluhod na lang kayo maghapon, magdamag sa bahay nyo. Hindi ibig sabihin ng pray without ceasing. Katapos magpuri, katapos manalangin, ang isip mo, nakasentro pa rin sa mahal na Panginoon. Yun ang panalangin na walang patid. 18. Ano sabi dyan? Bakit ang tagal lumipat? Ano yan? Mahirap pa pindutin yan? Verse 18. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Lahat ng bagay magpasalamat. Amen? Kahit na pinagalitan na ako, nirebuke na ako, pag magpasalamat pa rin ako, oo, yun ang sabi ng Biblia. Dahil tinutuwid ka, para ka ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya lahat pasalamatan eh. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Lagi pala tayo magpasalamat. Masama ang tinanggap natin, mabuti, magpasalamat tayo. Verse 19, ano sabi diyan? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag daw patayin ang ningas sa Espiritu. Ibig sabihin, lagi kayo napupuspos ng banal na Espiritu. Iba kasi may problema na, hindi na napupuspos. Inisip agad, paano ako makakaganti? Paano ako maghihigante? Hindi na kailangan maghiganti. Sabi ng Panginoon, palampasin mo ang galit, ako ang gaganti. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Oo, mahal na pastor. Kinutya ng isang abogado, hindi ko lang banggitin ang pangalan, pinatuto ko lang sa inyo. Sabagay, nasa langit na yung kumutya sa kanya, si Attorney Montilla. Attorney Don Jose Montilla. Nakasama ko pa yun sa Bible study noong araw. Bago masave yan dito, kinutya ang ating mga pastor. Inapi-api ang ating mga pastor. Nung nangaral ating mga pastor, dahil ito si Attorney Don Jose Montilla ay Trinity ang kayang doctrine. Trinity ang kayang turo. Di in-invite ako na pastor doon sa sarili ng church. Meron sa mga alagang mga pastor, puro Trinitarian. 3 ang persona ng Diyos. Nung nangaral ng mga pastor isa-isa, si Attorney Don Jose Montilla ang pinupuri, hindi na malapay noon. Si Attorney Montilla, matalino, mayaman. Paano? Bawat pangalan nila, mababa, 20 mil. Inong araw, 20 mil, ang laki nun. 3 ang Diyos, may Ama, may Anak, may Espiritu. Tuwang-tuwa si Attorney Montilla. Yan ang pastor ko. 3 ang Diyos. Pag tayo mga pastor, tawagan natin si Evangelist Wilde Estrada Almeida. Pag tayo mga pastor, isa lang ang Diyos, si Jesus Christ.
Kung naniwala ka na tatlong persona ng Diyos, tatlong persona, itatapo ka sa impyerno. Nako, namutla si Atty. Montilla. Punin niyo ang mikropono kay Pastor Lamida. Habang nasalita mga pastor, inakyat, kinuhang mat, inagaw. Ganyan. Pero mga pastor, pumunta, halos walang pamasahe dahil trials pa noong araw. Umuwi ng mga pastor, hindi binigyan kahit 5 centavos. Pero mga pastor na binubula-bula si Atty. Montilla, tigba 20 mil. Mga pastor, naglalakad pa uwi. Pero umiiyak mga pastor, nagpupuri sa kagalakan sa ating malapay. Ganyan ang tunay na man of God. Kahit anong bagay, hindi pagbabalit ang katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Ano nangyari? After how many years? Sa Atty. Montilla, nasa pastoral, nangihingi ng blessing sa ating mga pastor. Praise the Lord! Hallelujah! Amen? Witness ako, nandoon ako Kasama ko si Atty. Montilla, sa Bible study kami. Bakit? Milyonaryo, bumagsak lahat ang kayamanan. Hindi nga pwede kalabanin mo ang mga nilangisan ng Diyos. Hindi pwede kalabanin. You cannot kick against the prick. Anointed of God, kalabanin mo, ikaw. Lako, makakaproblema ka. Ano nangyari? Bagsak ang negosyo. Lahat. Mga mining corporation na Atty. Montilla, nawala lahat. Kaya wala siya nagawa, kundi sumunod sa pangangaral. Naging one God. Di ba nila naghirap? Basta langit at buhay na wala hanggan. Hallelujah! Huwag ninyong patayin ang ninga sa espiritu. Huwag tayo magpalamig-lamig. Pag magtukso, pag may tukso, layuan mo ako, sabihin mo. Mabuti pa si Eva Eugenio. Pag umawit, tukso, layuan mo ako. Talo pa kayo ni Eva Eugenio. Hindi pa Kristiyano ako. Paborito kong singer yan. Kasi pag umawit yan, by feeling talaga Sabi ko, okay na singer to, sa Eva Eugenio. Lagi inawit siya, utukso, layuan mo ako. Kristiyano, utukso, lapitan mo ako. Imbis na may tukso, di ba? Pag may tukso, hindi lumalayo. Thy will be done. Kalooban mo ito malapit. No, kalooban! Kalooban ni Satanas yan para sirain ang panampalataya mo. Di ba? Pag tukso na, layuan mo. Ganyan sa Biblia. Pag may umaligan na tukso, layuan mo. Di ba, pinatutuko sa inyo, isang brother natin nung araw na napakaitim, Ben Nacor, di ko naalala ko pa. Pag makulimlim ng araw, o nagtatakip silim na, pag hindi ngumuti yan, nakasalubong mo, hindi mo makikita yan. Sa sobrang itim. Pero tukol sa inyo, nakakatawa to, pero katotohanan ito. Napakaitim, at minsan lang din maligo siguro yun. Dahil pag dumaan, maamoy mo Hindi sa pagsisira yan, sinasabi ko sa inyo. Sumakay sa bus, pauwi ng probinsya. At naman tukso, tinabihan ng babae na napakaganda. Natrabaho sa bangko. Sinasandalan siya. Hindi. Ano nakita dito kay Brother Ben Nacor na napakaitim na minsan lang maligo? Sinandalan ng babae. Itukso yan. Ano sabi niya? Kalooban mo ito, mahal na Panginoon. Ang tawa natin, mga pastor, saan na si Brother Ben Nacor? Nasa langit na, kinuha, pinalo. Huwag talaga. Pag may tukso, tumanggi ka. Yan ang kalooban natin, mga pastor. Bakit ka natutokso? Dahil pinatay mo ang ninga sa espiritu. Dapat lagi ka nagpupuri. Hallelujah! 20, ano sabi dyan? Verse 20. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Sa English, despise not prophesying. Panghuhula. Kasi may mga Kristiyano may gift sa panghuhula. Nakikita nila yung darating. Nandito ba yan sa tunay na iglesia ng Diyos? Nandito. Di ba? May iba nakakaramdam kung ano mangyayari. Pinapakita na. Ano pa? Verse 21. Ano sabi dyan?
Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Ingatan ang mabuti. Yung mabuti, doon tayo. Pag masama, layuan natin. Hallelujah! Amen? Pag masama, pag ang sinasabi, puro negatibo, layuan mo. Pero pag patungkol sa pagpupuri, yan, hawakan mo, sumama ka, patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pinagpala tayo. Dahil dito, tinuro lahat ng ating beloved parents and the Lord, beloved children, beloved family, itinuro lahat. Minamahal, itinuro hanggang ngayon. Bakit? Para tayo ay maging dalisay na tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Huling talata, Apocalypse 3, 10 hanggang 11. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Alam mo? Ayan, no? Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, oh? Word of patience. Tinupad mo ang salita ng pagtitiis. Ibig sabihin, kahit na nahirapan ka, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Sino ang salita ng pagtitiis? Amen? Kahit sinabi na sa'yo, wala ka nang hanap buhay. Di bali na, basta susundin ko ang kalooban ng Diyos. Yan ibig sabihin ng salita ng pagtitiis. Ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok. Ayan. Nadarating sa buong sanlibutan. Darating ang pagsubok. Susubukin lahat. Dito sa end time, susubukin. Pipilitin lahat. Pero dahil ikaw ay masikap na naglilingkod, hindi ka magpapadala. Kahit tatakutin ka pa, hindi ka magpapadala. Kahit sabihin na, wala ka ng pagkain, hindi ka magpapadala. Bakit? Alam mo na mulat ka na sa katotohanan. Mulat ka na. Ikaw ay tunay na ginabayan ng ating mahal na Panginoon. Nadarating sa buong, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito na ngayon. Susubukin lahat na mananahan sa lupa. Susubukin. Buong mundo susubukin. Whom you will serve, whom you will obey. Sinusundin mo? Jesus Christ o kalaban ni Jesus Christ? Alam natin ang pakanan ng kaaway sa huling panahon. Gagamitin niya ay material, economy. Gagamitin niya. Iipitin ka para hindi ka na makakain. Pero ang Diyos mo, buhay na Diyos. Hallelujah! Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. This is the prophecy. That is the prophecy in the end time. Kukunin na Satanas ang korona ng kaligtasan ng mga tao. Kahit anak ng Diyos, baka dadayain ang iba. Pero sabi ng Panginoon, huwag ingatan mong matibay, hawakan mo para hindi kunin ng sino man ang iyong kaligtasan. Kaya, sa mga nadadaya, you have still a chance. Go back to the Lord. Huwag mo nang ulitin. Maglingkod ka na, magsisi ka, magfasting ka. You have a chance. Dahil ang Diyos natin ay mapagpatawad na Diyos. Hallelujah! Pero kung tuloy-tuloy mo pa gagawin yan, despite alam mo na ang katotohanan, nanganganib ang kaluluwa mo. Sana mahalin mo ang kaligtasan mo, higit sa kaligtasan, higit sa kayamanan, higit sa material, higit sa magulang, higit sa hanap buhay, higit sa anak, higit sa mga property. Mahalin mo dahil doon sa pili ng Diyos, nandun lahat ang mga bagay na kailangan ng tao. Kaligayahan, kaligtasan, at buhay na wala hanggan. Habang tayo'y maawit na mahal,
Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit pagod na tayo, maglilingkod pa rin tayo sa ating mahal na Panginoon. Kahit na may problema tayo, kahit na may mga nasasaktan tayo, di tayo titigil sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bakit may pagsubok? Mawitin natin ang awitin ito. Hallelujah. Lahat po ng mga tao ngayon sinusubukan. Kahit mga anak ng Diyos, sinusubukan. Hallelujah. Bakit may pagsubok? Bakit ikaw sa ako'y hinuhubog, tinadalisan upang tulipan, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako? Ngayon may ibig na nalalangit sa paglilingkod ng kulang ng kakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit Hallelujah. may pagsubok? Magsisisi tayo na mahal habang tayo mahal. Bakit Minsan tayo nagkukulang, nagkakamali. Makasala sa isip, salita sa gawa. Hallelujah. Yes, Lord, forgive us. Sunod tayo natin sa pagkawalan ng Panginoon. Forgive all my sins. In the name of Jesus. Hallelujah. Maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok?
Pasalamatan natin kung may pagsubok tayo. Ibig sabihin, lalo tayo na mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Ang pagsubok ay nagpapalapit sa atin. Sa ating mahal na Panginoon Jesus na tunay na nagmamahal sa atin. Hallelujah! Upang tumibay, maging tunay, bakit sa aking paglilingkod ay pumanas ng pagsubok? Jesus! Ikaw ay aking kinalikuran, ngunit ako'y iyong pinabalikan. My Jesus! Pinili mo ako, kayo ay hindi na nananabik sa pag-ibig ko. Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo? I love you, my Jesus! I love you, Lord! Hallelujah, my Jesus! Hallelujah, my Jesus! Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong malinin na nalalamig sa pagniling. Nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong maliit na nilalang sa pag-ibig. Hallelujah! I love you, Jesus! I love you, Lord! Mahalin natin ang mahal na Panginoon. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Pinili mo. Bakit pinili mo ako? Ngayong malimit na nananabik sa pag-ibig ko. Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Panginoon. Palagpagan natin ating malapit. Purihin natin ating Diyos. Ano, Jesus Christ na magabait. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Magpuri sa mga Panginoon. Pinagpalan tayo. Hindi nagsubok tayo. Kasama natin ang ating malapit na Jesus. Hallelujah! Pinagpala ka! Hallelujah! Huwag ka malungkot! Pinagpala ka! Hallelujah!
Thank you, my dear Jesus. God bless you, minamahal. Dalahin kayo ng lubusan ating mga Panginoon. Ang ating pagsubok hindi po may kumpara sa pagsubok na dinaanan na ating malapastor. Lord Mama dear, beloved family, napakalayo ng pagsubok natin na kumpara sa mga pagsubok nila. Kaya pinagpala kayo. Kahit may pagsubok tayo, kasama pa, hindi humiwalay sa atin ang ating mahal na Jesus. Yung abang lingkod, maraming pagsubok din. May nakarinig ako ng balita. Minsan kasi, alam mo naman buhay namin, yung abang lingkod, hindi makarapat-dapat, itinalaga sa gawain ito, dito. Lagi po tayong pagod, araw-gabi, nakaluhod na nanalangin. Kaya minsan sa puri namin dito, minsan may mga time na nakaupo na lang ako dyan. May nakarinig ako na balita na hindi rin ako lumuluhod. Eh, pagsubok lang sa akin yun. Bakit? Hindi naman nakita nila yung pribado kong buhay. Oras ang niluluhod natin. Oras. Mabot tayo, 4 na oras, 5 oras nakaluhod. Pero pagdating sa in general prayer, minsan nakaupo tayo, pero lumuluhod pa rin. Ang nakita lang yung hindi lumuluhod. Pero, di bale, di tayo nakita ng tao, basta nakita tayo ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi tayo nasasaktan. Bakit? Naglilingkod tayo. Hindi tayo nagpapakita sa tao. Nagpapakita tayo. Ang ginagawa natin, sa mahalapin na natin ginagawa. May nakakita, wala! Sa Diyos, ginagawa natin. Yan ang turo ng ating mga pastor. At pinagpala tayo talaga. Totoong pastor ang binigay sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Kahit kailan di ko makakalimutan, ang mga pastor, hindi ko tinataas, pero tunay na nilangisan ng Diyos na buhay. Beloved Mama dear, beloved family, tunay na ginagabayan. Ipinagpala tayo, nandito tayo sa totoo gawain ng ating malapit. Kahit anong oras kayo babalik malapinon, kasama tayo. Puri natin malapinon. Tayo manalangin, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Maging mga webcast viewers, may sakit kayo, pagagalingin kayo na malapinon, wala imposible. May problema, taas ng 2 kamay, dakilang naman sa langit sa matamis sa pangalan ng pinakamalapit ni Jesus, lahat na may sakit naming kapatiran, ikaw magpagaling, mga webcast viewers, pagaling mo ka ng sakit, cancer, leukemia, psoriasis, virus, wala imposible sa'yo. Buhay ka na Diyos, gagaling sila sa pangalan ni Jesus, heal them, solve their problems, oh Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At aming sinasaway, mayroon kayong power. Palayasin ninyo kahit anong uri sakit yan. Tatakbo yan in Jesus' name. Demons of cancer, leukemia, demons of virus, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. Mga kahirapan, mga problema, lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos in Jesus' name. Sickness, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tanggapin mo ang pagpapala, financial, higit sa lahat spiritual. In Jesus' name, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Naniwala ba kayo, tinanggap nyo na? Lahat naniwala, tas ang kamay. Naniwala ka, pero magaling ka na, tas ang kamay. Dahil sa paniniwala mo, tinanggap mo. Dahil sa paniniwala mo sa malapit ni Jesus, nalutas ang problema mo. Sumigat na 3 beses, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Masalamat tayo. Thank you, Jesus. Thank you, my dearest Jesus. God bless you, minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating pagsama.